Magandang hapon po, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, mga kaisyo. May 1, 2020. Welcome po sa ating palatuntunang Issue Balita. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At syempre makakasama nyo sa loob ng isang oras sa ating palatuntunang Issue Balita. At patuloy po tayo sa paghahatid ng mga napapanahong issue at mga maiinit na balita. At siyempre mga ka-issue, kasama po natin ang ating mga news correspondents at siyempre ang ating mga issue balita patrollers na kumakala po ng mga balita para maihatid namin sa inyo mga ka-issue, ha? Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 1 na po tayo, ha? Kauna-unahang araw sa buwan po ng Mayo, ha? At siyempre makakasama po natin ang ating mga news correspondents at mga issue balita patrollers. Mga ka-issue, narito na po ang ulo ng ating mga balita. Karapatan ng mga manggagawa ipinangakong poprotektahan ni Pangulong Duterte ngayong Labor Day. Samantala, religious work gatherings ay bawal pa rin po. Ayon sa yan po ay sa mga sa mga area ng may general community quarantine. Ayon po yan sa Malacanang. Violent enhanced community quarantine o yung pong mga violators, mga ka-issue, gagamitan na po ng taser ayon po sa Philippine National Police. Samantala, jeep bawal pa rin sa general community quarantine ayon po sa DILG. Ang ulo po ng ating mga balita ay inihatid sa atin, sa kagandahan loob ng mga ka-issue, problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan? Sagot ng friends ng brake banding and clutch relining niya. Matibay at tumatagal, kaya tandaan kung brake at clutch ang pag-uusapan, sagot ng friends ng brake banding and clutch relining niya. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Dila, Bay Laguna. Sa harap lamang po yan ng Shell Gasoline Station. Hanapin lamang po ang Lanyuhan Auto Supply at doon nyo matatagpuan ang Princeton Brake Banding and Clutch Relining. Kaya tandaan, Princeton Brake Banding and Clutch Relining, kaibigan at kakampi ng inyong mga sasakyan.
Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay, mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Issue Balita. At mga ka-isyo, narito na po ang ulo at kompletong detalye ng ating mga balita. Karapatan ng mga manggagawa, ipinangakong poprotektahan ni Pangulong Duterte ngayong Labor Day. Ang detalye, isinumpa po ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw na titiyakin po ng gobyerno na hindi maaapi ang mga obrerong kumakayod sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ipinagdiwang po kasi sa buong mundo ngayong Mayo 1 ang pandaigdigang araw ng mga paggawa o Labor Day na inilalaan para sa pagkilala sa makasaysayang ambag at pakikibaka ng mga uring manggagawa. Ayon po sa mensahe ni Pangulong Duterte, ngayong araw, binabati natin ang mga manggagawang Pilipino na pundasyon ang pagbabanat ng buto sa kasaganahan at pag-unlad ng bansa. Yan po ang sinabi ni Pangulong Duterte sa wikang English. Samantala mga kaisyo, binawi na po ng gobyerno ang nauna nitong pahayag na tanggalin ang restriksyon sa ilang uri ng pagtitipon sa mga lugar na sakop ng General Community Quarantine. Kaugnay ng coronavirus disease o COVID-19. Yan ang nilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa kanilang virtual laging handa briefing na inire sa state run ng PTB4. Alinsunod po sa mga reklamo na natanggap na nanggagaling sa mga lokal na opisyal na imposible raw pong ma-implement yung social distancing sa religious meetings. Oo nga naman. Kasi halos dikit-dikit dyan eh. Saka sa mga work gathering. Kaya nagbago po ang guidelines, mga kaisyo. Ani Roque na kasalukuyang nasa pulong ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Disease. Bumalik po tayo sa rules under Enhanced Community Quarantine. Bawal pa rin po ang work gatherings. Bawal pa rin po ang pagtitipon for religious activities. Kahit po sa ilalim tayo ng GCQ
Kahapon lang kasi nang sabihin ni Interior Secretary Eduardo Año na papayagan na ng Interagency Task Force ang pagsamba at ilang assembly o essential mga essential work activities mga ka-isyo sa mga lugar na nasa ilalim ng general quarantine o general community quarantine kung saan mas pinaluluwag ang mga panuntunan ng lockdown. Ayon po kay Anyo, mass gathering are still prohibited except on what we call as relevant activities like in line of work and religious activities like mass, provided they maintain 2-meter physical distancing, mandated the wearing of face masks, of face shields, or of course, they will also be subjected to thermal scanning and hand sanitation. Yan po yung dagdag ni Secretary Anyo. Samantala mga ka-isyo, violent enhanced community quarantine violators gagamitin gagamitan na po ng taser. Gagamitan na po ng Philippine National Police o PNP ng taser ang mga violenting lumalabag sa Enhanced Community Quarantine o ECQ guidelines mga ka-isyo. Ayon po kay PNP Chief General R.C. Gamboa, ikinukonsidera po nila ang paggamit ng taser at bahagi ito ng plano ng PNP. Sabi ni Gamboa, it's part of the plan of the PNP. Ang tawag namin dito is non-violent or those requirement other than the firearm. Meron nga yung mga taser and then meron pa yung mga mechanized na parang iipunin niya yung tao at gamit ang makina. Dagdag pa po ni Gamboa. Sinabi ni Gamboa na pinag-aaralan ng Directorate of Logistics dahil sila ang nakakaalam kung anong klase ang dapat bilhin. Nagmula ang pahayag na ito mga ka-isyo ni Gamboa magkaroon ng physical na enkwentro ang mga tagapagpatupad ng batas at mga sibilyan sa nakalipas na mga araw. Nagpahayag naman po ng pagkaalarma ang High Commissioner for Human Rights ng United Nations sa highly militarized response ng pamahalaan sa mga lumalabag sa Enhanced Community Quarantine. Ayon po kay UN High Commissioner Michelle Bachelet, nakatatanggap ng mga ulat ang kanyang opisina mula sa iba't ibang mga rehiyon tungkol sa puwersa ng pamahalaan na gumagamit ng mga excessive
at mga lethal force upang maparusahan ang mga lumalabag sa quarantine. Bilang tugon, sinabi ni Gamboa na palaging bukas ang PNP sa anumang investigasyon tungkol sa mga akusasyon paglabag sa karapatang pantao na sinasabing nagawa ng kanilang mga tauhan. Samantala mga kaisyon, nilinaw kahapon ng Department of the Interior and Local Government o DILG na hindi pa rin pinapayagan ang mga jeepney na mag-ooperate o magbibiyahe sa mga lugar na nasa ilalim sa General Community Quarantine ngayong Mayo. Ang paglilinaw po ay ginawa ni DILG Secretary Eduardo Año kasunod ng anunsyo ng Malacanang na papayagan na ng pamahalaan na magkaroon ng partial operation ang mga public transportation sa GCQ areas mga kaisyo o sa General Community Quarantine areas. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque sa isang virtual press briefing na mabubuksan na ang lahat ng mga release, kalye, pantalan at airports. Ngunit sa mga areas na nasa General Community Quarantine lamang. Gayunman, mahigpit pa rin kumanong pinaiiral at obserbahan ang mga physical distancing o isang metrong pagitan sa bawat pasahero. Sinabi naman ni Año na hindi kasama ang mga jeepney sa mga sasakyang papayagang mag-partial operation. Ang mga balitang yan mga kaisyo ay inihatid pa rin po sa atin ng Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abreras Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design. Sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng fragrance, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond, at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Abreras Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Puypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. Abreras Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga kaisyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita at ito pa rin po ang inyong lingkod, Dan Tebrera. Time check po tayo mga kaisyo. Ang oras po natin sa buong kapuluan, mayroon na po tayong 13 minuto makalipas ang alas 5
ng hapon. At patuloy po tayo sa pag-antabay ng ating mga Isyo Balita Patrollers. At siyempre sa ating news correspondents, ano? At binabati nga pala natin mga kaibigan, no? Mga kaisyo. Yung pong mga nakatutok sa atin ngayon. Si Brad Otip, ano? Nakatutok din sa atin ngayon. Oo nga sir, nagbago po. Nagbago na po. Isip ng Malacanang itong tungkol dyan sa religious activities. Ayun. Talagang wala tayong magagawa. Dahil minsan talagang may pagbabago. Ano, Brad Otip, ano? Talagang minsan talagang ganon. Cancel na rin sabi nga niya, cancel na sir yung religious activities. Oo nga. Kasi talagang minsan talagang ganyan, wala tayong magagawa. Sayang nga lang dahil sana inaproba na uli. Sana pwede na uli. Uy, si paring Nanding Salazar. Hello pare, musta? Gandang araw. Uy, mas maganda ka pa sa araw, paring Nanding. Ha? Ang ating kaibigang si Nanding Salazar ay nakatutok din po sa atin. Uy, siya nga pala ha. Alam naman natin, ito po ikasamahan natin sa media na kung gusto mo nga palang mag-ulat dito sa ating palatuntunan, parang Nanding ay welcome ka ha. Masipag din po ito si paring Nanding Salazar ng Los Baños, Laguna, no? Kasama po natin yan sa Kalikasan Communications Group. At magandang hapon din kay Eddie Boy Lagahit Requirom Senior, no? Yan din po yan sa Los Baños, Laguna. Magandang hapon sa inyo dyan ha, mga taga Los Baños, Laguna. At siyempre sa inyong mga pamilya, ingat-ingat lang ha. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan, ano? At dyan po sa pamilya ng ating kasamang Otep Ramos. Magandang hapon ha. Dyan po sa Calamba, Laguna. Okay. Siyempre, sinimulan na rin lang naman natin batiin mga kaisyo. Binabati rin po natin, no? Ng belated happy first birthday kay Harley Abrera. Yan pa rin po sa Los Baños, Laguna. Ha? Ang ating cute na baby, ha? First birthday anniversary po niya kahapon, ano? Kaya belated happy birthday kay Harley Abrera. Yan po sa Los Baños, Laguna, mga Samantala mga kaisyo, oy, kanina nga pala, winilcome po ng mga taga-barangay official, yung mga barangay officials ng Barangay Maahas. Diyan pa rin po sa Los Baños, Laguna, ang isa pong COVID-19 patient 11, no? Yun po ay, kumbaga, congrats, ano? Pati tayo, ang Isyo Balita po ay bumabati ng, siyempre, congratulations po sa patient number 11 dahil siya po ay naka-recover na, ano? Siyempre, ang pagbati po at pag-welcome ay pinangunahan po ng kanilang butihing barangay captain, ano? Na si ito po yung makisig na barangay captain diyan po sa Barangay Maahas, ano? Si Kapitan Jake Vargas ng Barangay Maahas diyan po sa Los Baños, Laguna. Magandang hapon po sa inyo diyan, Kap, ha? At sa iyong mga kasamahan diyan sa sangguniang barangay ng nasabing Barangay Maahas diyan po sa Los Baños, Laguna. Hoy, siya nga pala. Mga kaisyo, magandang hapon din po sa ating kaibigan, ano? Kay Lieutenant Colonel Rapi Torres. Siya po ang Force Commander
ng First Laguna Provincial Mobile Force Company dyan po sa Barangay Bitin, Bay, Laguna. Magandang hapon po. At syempre, babatiin na rin natin, nasimula na rin lang, ang pamilya po ng Daso, no? Magandang hapon po sa mga Daso family, no? At syempre, binabati rin po natin na isang magandang hapon yung pong mga Abrera, no? Ang Abreras family. Magkakaroon daw po ng reunion this coming November 15, 2020. Dito daw po yan sa Laguna. Ayun po kay Maricel and Saldi Abrera. Yun. Kaya ina-announce po natin, magkakaroon po ng reunion ang Abreras family ngayong darating na November 15, 2020 mga kaisyo. Mamaya ng konti, antabayanan po natin sapagkat makakausap po natin ang ating magandang lalaking kumpare. Ito po yung isang sikat na singer, no? At syempre, at the same time, siya po ay composer din. Siya po yung kumanta ng ano ba yung mga kinanta? Maraming kinanta ito eh. Anong mga kinanta niya? Sa karamihan mga kaiso, sa karamihan po ng kinanta ng ating kumparing Nel Rabo, ay hayaan nyo, mamaya siya na lang po ang magbibigay sa inyo, ano? Sapagkat sobrang dami po ng kanyang mga kinanta, wala na po kami maalala, ano? At tinatanong din natin si Jared, wala na rin maalala. Okay. Siyempre, sa dami nga po ng mga awitin na pinasikat nitong si paring Nel Rabo, no? At mamaya ng konti, at tabayanan po natin, no? Makakausap po natin sapagkat siya po yung ating news correspondent mula po sa lalawigan ng Quezon Province, ano? Sa lalawigan na, Quezon Province. Okay, mula po sa lalawigan ng Quezon. Wala po sa lalawigan ng Quezon, makakausap po natin, walang iba ko, kung di ang ating magandang lalaking kumpare, no? Si paring Nel Rabo, mga kaisyo. Okay, sige, kausapin na muna natin at kumustahin na muna natin si paring Nel Rabo. Paring Nel, magandang hapon sa'yo. Yes. Magandang hapon. Ay, lubat ako na dito sa kabilang bahay, pare. Naku, walang Diyo. Nalubat ka. Okay lang. Nagkausap, kaya pa siguro. Sige. Kung hanggang saan lang ang maaabot. Kumusta ka na dyan? Parang Nel. Okay, nandito pa. Nagsisigit sa lockdown. Ayun. Issue Balita Report! Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Dito yung mga suspects ng COVID. Oo. 1,045 na dito yung suspect at saka yung positive COVID natin nasa 46. Issue Balita Report! Oo. So, ibig sabihin, medyo dumami na rin dyan, parang Nel. Dumadami. Dumarami, ano? Nung nakaraang linggo, nasa 14 lang. Ngayon, nasa 46 na. Tapos yung mga suspected natin, nasa 1,045. Sa tingin mo, bakit dumadami? Sumusunod ba yung ating mga kababayan dyan sa batas na pinaiiral? Paano masusunod at paano hindi dumadami yung mga kaso ng COVID natin? Lalo na yung SAC natin. Nagbigay doon sa may Pacific Mall, doon sa Sintro, dito sa Lucena. Nagsistikan mga tao doon para makikita lang. Nakita ko rin yun. Nawala yung social distancing, parang Nel. Nawala na. So doon pa lang, baka within this week or mga within 2 weeks, lalabas biglang na dadami. Lalong dadami pa yung natin, mga
mga ano natin dito. tatamaan dahil hindi nasunod yung social distancing no. Oo. Ang Alam mo galing parang nga. Nel, nasa ano yan nasa proseso. Nasa proseso yan ng pamimigay kung bakit nagkaganon ano. Ah. Mm. Parehas nga dito. Ito nga yung may kasama ko dito na Oo. siya din dito yung leader natin dito sa sa BFAD. Aha. Siya dito minsan yung nagbabantay dito, nagjo-duty dito sa barangay natin. Mm. Ayan, kausap ko nga sa linggo ata, sa linggo ba 'yon? Oo. Sa linggo. Mm. Ito, para kausapin mo para mga other details dito sa pamimigay tungkol diyan sa SAC kasi since na sardinas lang at saka bigas lang yung sa tanggap ko pare. Ibig sabihin, isang bisis lang. Isang bisis lang kayo nabigyan dyan. Pabira. Hindi Samantalang kasi, yung- Yung ibang... ko yung yung programa mo, Ah. na monitor ko yung sabi mo na yung pagbato ang bahay tapos may gate, hindi nakasali. Mm. Ganon din pala dyan sa inyo. Oo. Kaya nga sabi ko nga, galit na galit ako kahapon kasi yung mga bato ang bahay at yung may mga gate na bakal, nilalampasan na pala ng mga DSWD sa kanilang pagsasurvey. Ang sabi ko, parang Nel, hindi naman po pwedeng ngat-ngatin ng mga kababayan natin yung dingding na bato at yung dila-dilaan yung kanilang mga gate para mabusog. Sa totoo lang kasi, lahat naman tayo ay apektado. At paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo, parang Nel, na lahat ng pamilya ay mabibigyan. Bakit pagdating dito sa implementation, nawala na ngayon yung mga bato ang bahay? At yung isa pa dito, parang Nel, yung pagka may nakaparada raw na sasakyan sa kanilang harap ng bahay, ay hindi na po qualified. Diba? Paano ngayon, sabi ko nga, paano ngayon yung may bahay na medyo maluwag ang harapan, may nakiusap na kapitbahay na pwede ba makigarahe sa'yo dyan? Dahil dito sa amin, hindi lang, kumbaga sikip lang dito sa amin. Kawawa naman yung nagmagandang loob na pumayag na nagpagarahe doon sa kanyang, di ba? Sa kanyang bakuran. Oo. Yun nga sabi ko, pare, nung nung nag-post na ako dun sa timeline ko, sabi ko, ang gobyerno, sa gobyerno natin, nakatanggap lang ako ng 2 kilong bigas at saka 2 sardina. Butit naging songwriter, artist ako ng Phil's Cup, naging member. At kami, binigyan na kami ng assistance ng Phil's Cup, kami ng mga songwriter ng 5,000. Tapos ngayon naman, may pangalawa na naman silang ibigay sa amin na 2,500. Wow. So, kung hindi pala kami Member wala ng pala Phil's kami Cup. mga ganun, wala nga tayo sa Ay, gobyerno. sigurado. Titipirin mo, baka aamoy-amuyin mo lang yung sardinas na natanggap mo. O, di ba? Kaya, di tama. Sabi ko nga, nung binanatan mo yung DSWD, agree naman ako lahat sa mga sinasabi mo doon, pare. Kahit ako ganun din sasabihin ko. Kasi parang Nel, sa totoo lang, pinagbasihan ko kasi doon, yung Naka-live ba tayo, pare? Oo, Hello? live tayo ha. Baka nakakalimot ka ha. Sige po. Baka biglang batiin mo yung yung ate. Okay. Parang Nel, Okay lang naman. parang Nel. Sabi mo ba marinig man ang Walang problema. Talagang agree ako doon sa mga banat mo sa kanila Kasi karapatan naman ng ating mga kababayan na magsalita, 'di ba? Hindi naman po pwedeng kasi ngayon hindi pwedeng yung para tayo nakapiring. 'Di ba? May karapatan tayo ngayon para magsalita kung ano yung nasa loobin natin. Kaya sabi ko nga doon sa ating mga kababayan, huwag kayong matatakot. Kung totoo yung sinasabi nyo, basta panindigan nyo. 'Di ba? Oo.
Oo. Tama. At saka, kasi parang Nel, napakalaking pera nung inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte na malapit ka na malubat. Inaasahan niya na mabibigyan nga lahat ng pamilya. Alam mo si Pangulong Duterte, ito kahit papano, talagang gusto niya talaga mabigyan lahat ng pamilya. Oo. Kung bakit, ito namang ito namang napagkatiwalaan. Oo, yung napagkatiwalaan mag-distribute, gano'n naman ang ginagawa. Kaya kawawa yung ating mga kababayan, di ba? Pero nga, may Nako, yun na nga sinasabi. Nalubat na si paring Neil Rabo, mga kaisyo. At yun po ang sayang at nalubat si paring Neil Rabo. Siya po ay nasa Lucena City ngayon, lalawigan po ng Quezon. At sayang nga lang, siya po ay nalubat, marami sana kaming pagkukwentuhan dahil alam nyo, marami po ang mga pangyayari doon na hindi rin po nila nagustuhan. Isipin nyo mga kaisyo, isang ilang kilong bigas lang daw po yung natanggap ng mga tao doon sa parte niya, at ilang sardinas, yun lang. Ibig sabihin, first wave lang po yun. At yun po yung galing lamang sa kanilang barangay. At yun po, kung mga galing lang yun sa kanilang mga barangay, ay yung pong inaabangan, siyempre may yung second wave po na dapat na matanggap nila mga kaisyo, ay yung pong galing naman dapat sa LGUs, no? Yun po yung dapat na matanggap nila mga kaisyo, no? Na sa ngayon po, hanggang ngayon ay wala pa rin natatanggap, kundi yun lang, naku po. At yung iba, alam nyo mga kaisyo, yung iba nakakalimang tanggap na, 6 pa. Di ba? So, alam nyo mga kaisyo, sa ngayon nga, patuloy pong nagpapasalamat yung pong mga kababayan natin diyan po sa diyan po sa Barangay Puypoy mga kaisyo. Sapagkat diyan po sa Barangay Puypoy ay nakatanggap po ng sunod-sunod yung mga kababayan natin diyan. Kaya lubos po ang pagpapasalamat ng ating mga kababayan diyan sa Barangay Puypoy, At saka yung mga yung mga barangay po na wala pang natatanggap at yung mga pamilya na wala pang natatanggap, huwag po kayong mahihiya at huwag po kayong matatakot. I-message lang po ninyo sa amin para kahit papano ay makarating po sa kinauukulan mga kaisyo, Ay, good morning nga pala. Magandang hapon nga pala, ha. Diyan po sa ating mga kasamahan diyan. Kaya Helen Ludana. Pinsan natin 'to. God bless po. God bless din po sa inyo. Kay Helen Ludana. Magandang hapon. At saka nga pala, ito, sikat din ng singer ito, good afternoon. Kay Lay Manigo. Magandang hapon din sa iyo dyan, ha? At napapanood ko yung mga TikTok mo. Ito po isang magaling ding singer, Kaya Lay Manigo. Magandang hapon sa iyo dyan at sa iyong pamilya, At siyempre, magandang hapon din po. Dyan po sa ating kumpadre dyan sa San Pablo City. Kay paring Jeff Muega at sa kanyang may bahay. Magandang hapon sa inyo dyan, paring Jeff. At kay Maring Jane. Okay, paring Nanding Salazar, ha? Welcome ka sa ating programa. At kung ikaw ay may mga balita, ay pwede kang magbalita, At magandang hapon din nga pala, ha? Kay sa ating kumpare, ha? Kay paring Leo Mercado Laurel.
Magandang hapon, pre. Yan po ito sa San Pablo City. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. No? At alam nyo mga kaisyo, naaawa lang ako dun sa ating mga kababayan. No? Sapagkat alam na alam po natin gaano po kalaki yung pundo o budget, pera ng Kaban ng Bayan na inilabas para po sa ating mga kababayan. Isipin nyo hanggang ngayon, kahapon po, deadline kahapon. Ngayon po, marami pang naghahabol na talagang hindi po nakatanggap ng tulong mula po sa ganong kalaking halaga. Isipin nyo, 200 billion pesos po ang inilabas sa Kaban ng Bayan. Sa kaban po ng ating pamahalaan. Na yun po naman, sabi ko nga, wag naman ipagdadamot at wag naman pong didiskartehan ng mga taga DSWD, ano? Sapagkat yung perang yan ay galing po yan sa tax ng ating mga kababayan. Kaya wag naman nyo ipagmamaramot at dapat po makarating naman sa mga dapat makatanggap. Wag yung iniipit-ipit pa nyo. Kung tutuusin, sabi nga ni under secretary po ng DILG Barangay Affairs, doon po naman kay under secretary Dino, no? Na ang sabi nga po niya ay April 3 pa po ay naibaba na sa mga LGUs yung pera. Ang masisti nito mga kaisyo, anong buwan na ngayon? Anong buwan na po ngayon? Mayo 1 na po. Ibig sabihin, mag-iisang buwan na. Hindi pa rin po natatanggap ng ating mga kababayan. Aanin pa po yung, sabi nga, aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ngayon naman po ay nakalaan talaga para sa ating mga kababayan. Okay, mga kaisyo, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating mga issue balita patrollers. Pakinggan po natin pag-uulat mula sa ating issue balita patrol number 12, no? Mula po kay Alben Gonzales. Al, magandang hapon sa iyo. Go ahead. Magandang hapon po, Sir Dante at mga ka-issue. Mula sa Solidarity Batangas Riders Club, ito po si Patrol number 12, Alvin Gonzales. Bilang founder ng nasabing grupo, kami po ay papabot ng pasasalamat sa inyong lahat, sir. Nagsagawa kahapon ng isang malaking pagpupugay ang Solidarity Batangas Riders Club kasamang alliance sa pagbilaw sa pamumunan ni Alvin Gonzales, founder ng nasabing grupo. Ginanap ang nasabing pagtitipon sa bayan ng Barangay Dos, Alaminos, Laguna at sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Kahapon ng hapon, April 30, 2020, alas 5 ng hapon. Ang pagbibigay pugay na ito, ang ating mga frontliner ay upang pasalamatan sa mga ginagawang sakripisyo para sa ating bayan at sa mga naging biktima na hanggang ngayon ay lumalaban pa rin sa COVID-19. Kaysa dito ang mga barangay tanod, barangay kagawad at mga residente na nasabing barangay. Sumaludo ang bawat isa at nagsindi ng kandila sa bawat harap ng kanilang tahanan. Ang mga residente upang pasalamatan ang mga magigiting nating frontliner at isa rin dito ang mga buong Riders Club at community at mga nasabing programa. Mula ito sa lalawigan ng Laguna, ito si Alvin Gonzales, Issue Balita, number 12, nag-uulat mula sa J101.5 Big Radio, ang himpila ng may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 12 mula po sa Batangas, sa lalawigan ng Batangas. At siyempre, siya po yung founder ng Solidarity Batangas Riders Club, mga kaisyo.
Okay, tuloy pa rin tayo mga ka-isyo sa ating mga pagbabalita. At alam nyo, saludo ako doon sa mga barangay na talagang tuloy-tuloy ang pamimigay. Ano? Kasi yung mga barangay na tuloy-tuloy ang pamimigay, yun po yung mga madidiskarte. Yun po yung mga barangay na pinagkakatiwalaan ng iba nating mga yung mga private sector, yung mga individual at mga private sector na nagtitiwala po at talagang tumutulong, Okay, ito po. Tulad po nito, itong barangay ng Puypoy, At mga ka-isyo, sangguniang barangay po ng Puypoy diyan po sa Laguna ay patuloy po sa pamamahagi ng tulong o ayuda sa mga kabarangay sa pangunguna po ng masipag na barangay captain kay Kapitan Alex Perez. Magandang umaga po. Saludo kami sa inyo, dalawang kamay, sumasaludo po kami sa mga katulad nyo, At syempre kasama rin po niya ang mga kagawad, nangunguna po dyan. Isa rin pong masipag na kagawad, si Kagawad Cornelio Manalo. At syempre yung iba pa pong mga kagawad, At lahat po ng kanilang mga kasama, magandang hapon po sa inyo dyan, Alam ko pong tuloy-tuloy ang inyong pamamahagi ng tulong para sa inyong mga kabarangay. Kaya abot-abot po ang pagpapasalamat ng ating mga kabarangay at mga kababayan dyan po sa Puypoy, Los Baños, Laguna. Ang nasabing tulong po mga ka-isyo at biyayang ipinamamahagi ay mula po sa kagandahan loob ng Enviro Consult Equipments and Services, mga ka-isyo Incorporated. At doon po sa AB Jendang Foundation Incorporated. Maraming salamat daw po mula po sa mga taga Puypoy, Bay, Laguna. Labis ang kasiyahan at pasasalamat ng mga mamamayan ng nasabing barangay ng Puypoy sa nasabing masisipag na barangay officials. Mabuhay po kayo at sana po manatiling malakas ang inyong katawan at patuloy po ang inyong serbisyo sa bayan. Pagpalain nawa po kayo ng puong may kapal. Yan po ang panalangin ng mga taga-barangay Puypoy. Di ba? Sabi nga natin, kahapon galit na galit ako doon sa ibang mga barangay captain na walang ginawa kundi yung mamigay, magbigay ng listahan doon po sa DSWD. Yun po yung mga kamag-anak lang nila. Mga kamag-anak, malapit na kaibigan, mga kaalyado. Yun po yung priority. Kahit medyo sa tingin natin ay may mga kaya at may kakayanan yung ibang mga nabigyan. Abay, kawawa naman po yung mga talagang dapat nabigyan. Yung pong mga mahihirap talaga. Yung po yung uunahin sana natin. Di ba? Huwag naman po nating kinakawawa yung mga karapat dapat mabigyan. Hindi yung kung sino yung mga kamag-anak natin, yung pa yung bibigyan natin. Kaya natutuwa po ako kapag may mga balita katulad po nito. Ito pong barangay Puypoy, diyan po sa Bay, Laguna, ay action man ang kanilang barangay captain. Tuloy-tuloy po sa pamimigay. Kaya saludo po kami, dalawang kamay, sumasaludo po kami mga ka-isyo. Sumasaludo po kami sa inyong patuloy na pagsiservisyo sa ating mga kabarangay dyan. At sa inyong patuloy na pagbibigay ng ayuda sa ating mga kabarangay. Sapagkat, alam nyo, nakakatuwa. Isipin nyo, dalawang kumpanya po yung nagbigay ng mga relief goods para maipamahagi doon po sa barangay Puypoy. Isipin nyo, kung hindi po magaling makisama at hindi po magaling ang barangay captain doon, ay di nga wala pong matatanggap na ganito yung mga
taga-barangay Puypoy. Ano? Kaya pinasasalamatan po natin yung pamunuan ng Barangay Puypoy dyan po sa Bay Laguna. Saludo po kami sa inyo. At sana naman yung pong mga hindi nakatanggap ng SAP o ng social amelioration program ng ating pamahalaan, sa ngayon po ay dapat po makatanggap na. Para sa ganon, lahat naman po ay makatanggap. At dapat po, pare-pareho lang naman tayong biktima. At pare-pareho lang po tayong kumakain, pare-pareho lang po tayong gumagastos, at pare-pareho lang po tayong nangangailangan, no? Kaya dapat po ay pagkalooban naman natin yung mga hindi nakatanggap, ano? Dahil alam niyo mga kaisyo, kung puro sardinas at bigas lang ang maibibigay natin, talagang mapipilitan pong lumabas ang ating mga kababayan. O ngayon nga po, di ba pinakikiusapan natin na wag silang maglalabas ng kanilang mga tahanan. Kaya lang, paano naman pong hindi lalabas ang ating mga kababayan kung sila po ay wala nang maisaing? O lalo na po kung may mga bata, no? May mga anak na maliliit, nag-iiyakan at sisigaw ng daddy o papa, tatay, gutom na po kami, masakit na po ang tiyan namin. Abay, siyempre, ang mga responsabling magulang po ay lalabas po yan at maghahagilap ng pwedeng mautangan, pwede pong, kumbaga, maghahagilap po yan ng pwedeng maging sideline. Di ba? At pakiusap lang po sa DSWD, huwag naman po ninyong lalampasan yung mga bahay na nakabato. Kahit bato po ang bahay niyan, alamin po ninyo ang status ng kanilang pamumuhay. Baka naman po nagkataon, noong unang mga araw, sila po ay medyo nakakaangat, kaya nakapagpatayo ng bahay na bato. Pero alamin po naman ninyo kung ano sila ngayon. Diba? Simple lang naman Dapat po alamin natin kung ano yung status nila ngayon. Kasi pinag-uusapan po ngayon, dapat tulungan yung pong mga kababayan natin na biktima nito pong coronavirus. Biktima po ng COVID-19. Na dapat po lahat ay matulungan. Alaman po natin yung mga status. Kung talagang kayo po ay nagsasurvey, dapat po ay lahat ng bahay puntahan nyo. Para sa ganon, ay malaman po natin yung mga dapat talagang bigyan. Ano? At binabati din nga pala natin mga kaisyo, yung pong mga taga-barangay Maahas, sa pamumuno po ng masipag ding kapitan dyan, si Kapitan Jake Vargas. Magandang hapon po. At siya kanya mga kagawad, ano? Kanina nga po, winelcome nila yung isa pong nag-positive, ano? Ito po yung isang nagtatrabaho sa ospital na nag-positive po. Siya po yung patient number 11 na ngayon po ay naka-recover na. Kaya winelcome po nila sa kanilang barangay. Sa pamumuno po yan ng ating barangay dyan, barangay captain na si Jake Vargas, no? At siyempre magandang hapon din po sa mga barangay kagawad dyan at lahat po ng mga opisyalis ng barangay dyan po sa Barangay Maahas, Los Baños, Laguna, mga kaisyo. At mga kaisyo, marami na naman pong nagre-request doon po sa ating awitin. At siyempre, bibigyan po natin ng pagkakataon na mapatugtog muli. At okay, mga kaisyo, ang awitin ko pong ito ay para sa inyong lahat, mga kaisyo. At siyempre, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At ang awitin pong ito
ay inihandog ko sa inyo lahat mga kaiso, ha? At ito po ay malapit nang ilabas ang ating pong music video nito, ha? Okay? Para sa'yo, ikaw ay para sa akin, at kailanman ay di magbabago, dahil tunay ang aking hangarin. Hahanapin kita kahit saan, kung malalayo ka, pagkat sa'yo lamang nakalaan ang pag-ibig kong ito, kay tagal na naghihintay. Di ko kaya mawala ka pa, di ko kayang magbago ng pasya, dahil minamahal kita. Lahat ay aking gagawin gilid, mapansin mo lamang ang damdamin ko. Ako para sa'yo, ikaw ay para sa akin, at kailanman ay di magbabago, dahil tunay ang aking hangarin. Hahanapin kita kahit saan, kung malalayo ka, pagkat sa'yo lamang nakalaan ang pag-ibig kong ito, kay tagal na naghihintay. Di ko kayang mawala ka pa, di ko kayang magbago ng pasya, dahil minamahal kita. Lahat ay aking gagawin gilid, mapansin mo lamang ang damdamin ko, kahit ngayong malayo ka. Sa puso ko'y ikaw pa rin sinta, ang aking ibigin at laging hahanapin. Huwag ka lang mawawala sa aking piling. Di ko kayang mawala ka pa, di ko kayang magbago ng pasya, dahil minamahal kita. Lahat ay aking gagawin gilid, mapansin mo lamang ang damdamin ko.
Okay, mga ka-isyo, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating programa at siyempre sa ating awitin. Ano? At yan po ay kinumpose ni Nes Abrera at ang arranger naman po niyan ay si Jared Abrera. Kaya maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at kahit pa paano marami pong nagre-request ng ating awiting yan. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Pakinggan naman po natin ang ating team song. Ano? Sa FB mo makikita, may channel sa YouTube, kakaiba. Di lang sa dyaryo mo mababasa, ang issue balita, yan ay kilala. Mainit na issue, pinag-uusapan, anumang problema ay bigyan ng daan. Sa loob at labas ng ating bansa, nagbabagang balita ang mapapakinggan. Issue balita, issue balita. Sa issue balita ni Dante Abrera, ang issue balita, dagdag kaalaman. Ano bang nangyayari sa ating paligid? Ito ang balitang naririnig. Ito ang siyang topic na pag-uusapan. Ang issue balita ating aabangan. Podcaster ng masa, millennial talaga. Ang issue balita ni Dante Abrera, na ating kaibigan at pwedeng sandigan. Ito ang balita, dagdag kaalaman. Issue balita, issue balita. Sa issue balita ni Dante Abrera, ang issue balita, dagdag kaalaman. Issue balita, issue balita. Sa issue balita ni Dante Abrera, ang issue balita, dagdag kaalaman. Balita, issue balita. Sa issue balita ni Dante Abrera, ang issue balita, dagdag kaalaman. Okay mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Issue Balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera.
siyempre habang tayo po ay nag-aantabay sa mga pag-ulat mula sa ating mga issue balita patrollers. At siyempre, binabati po natin lahat po ng mga nakatutok ngayon, ha. Magandang hapon po. Magandang hapon po kay Ponce, ha. Kay Kagawad Corne Manalo ng Poypoy Bay Laguna. Magandang hapon po sa inyo dyan, ha. Magandang hapon din po kay Ginoong Terry Cayanis. Magandang hapon po at sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. At siyempre ang inyong mga pamilya, oh. At basahin po natin ang mga mensahe mula po sa ating mga kababayan, no? Good afternoon po, Sir Dan. Ano po ba ang ibig sabihin at pagkakaiba ng ECQ at GCQ? Yan po ay mula kay Miss Janet Basco. Okay. Paliwanag ko lang po. Yung pong Ma'am Janet, yung pong Enhanced Community Quarantine, yung po yung ipinatupad na batas nung tayo po ay dito sa sa Luzon, ano? At marami rin po na isinailalim po sa Enhanced Community Quarantine sa iba't ibang lugar, ano, bukod po sa Luzon. Pero pagdating po doon sa sinasabing GCQ, ito po yung General Community Quarantine. Ang pagkakaiba po nito, mga ka-isyo, ay pag sinabing Enhanced Community Quarantine, yun po yung medyo high risk, no? Yung mas marami po ang mga positibo. Mga kababayan nating positibo sa COVID-19. At doon naman po sa General Community Quarantine, yung pong medyo mild lang at medyo konti lang po yung mga positibo. Yun po yun. At kung ikukumpara po ang Enhanced Community Quarantine doon po sa General Community Quarantine, mas maluwag-luwag po ng konti ito pong General Community Quarantine. Yun po yung kasagutan dyan, no? Ma'am Janet Basco. Ito pa po. Sir Dan, dito po sa amin, marami po ang kabilang sa Forest of the Poor na hindi nabigyan ng SAP. At marami naman po ang mga kamag-anak ng mga barangay official kahit may kaya ay nakatanggap. Mula po kay Boy Lucas, oh. Yun po yung sinasabi natin. Kapag malakas po sa kapitan, kahit po may kaya, ay nabibigyan. At kapag kamag-anak, nabibigyan pa rin po. Unfair po yan. Kaya dapat po ay pwede po yung iparating sa kinauukulan, mga ka-isyo, ha? Hindi po dapat na ganon. Ang dapat po ay kung sakali, lahat na nga naman bigyan. Kasi lahat naman po ay apektado, eh. Di po ba? Kahit po may may kaya sa buhay dati, kung negosyante po yan at maliit naman ang negosyo, halimbawa, meron po siyang negosyo, pagdating po kasi ng nasa ilalim po ng lockdown o ng Enhanced Community Quarantine at hindi po makalabas,
napatay po yung hanap buhay niya. Hindi po yan nakakapagtrabaho, wala pong income. So, ibig sabihin, dapat pa rin pong bigyan. O, yan po ang dapat, ano? Okay. So, ito pa po. Ayan po yung yung binasa natin kanina mula po yung kay Ginoong Boy Lucas, ano? Ito naman po ay galing naman po kay Ginoong Mario Ubas. May second wave daw po ang SAP o Social Amelioration Program. Para po kanino yon? Sa mga nakatanggap na po ba? O sa hindi po nakatanggap? Yun nga po pinag-uusapan ngayon mga ka-isyo. At sa inyo po Ginoong Obas, sa totoo lang, hanggang ngayon po lito pa ang ating mga kababayan na kung tutuusin ay dapat po ay makatanggap din yung hindi pa mga nakakatanggap, no? Dahil kung ang uulitin po sa second wave ay yung pong ng mga dati na nakatanggap, abay kawawa naman po itong mga hindi na nakatanggap ng first wave, hindi pa rin makakatanggap ng second wave. O, kaya dapat po ay mabigyan na rin yung mga hindi nakatanggap ng first wave. Ano? Okay, yan po. Hindi pa po natin masasagot Mr. Mario Obas ang inyong katanungan sapagkat hanggang ngayon po unang-una, hindi pa nga po tapos yung first wave Marami pa po ang hindi nabibigyan. Samantalang napakalaki po ng budget na ibinaba. At ito pa. Mula naman po kay Miss Ellen Gamos. Paano po kami dito sa Dayap, Calauan, Laguna? Halos wala pong dumarating na tulong na relief hanggang ngayon. Uy, alam nyo, Ma'am Ellen, hindi lang po kayo. Sa totoo lang, marami pong nangyayaring ganyan. Pero ang dapat po, i-follow up po ninyo yan. At sana po ay magkaisa kayo dyan. At dapat po ay maipararating po yan sa kinauukulan, no? Para kahit papano, malaman po ng kinauukulan na kayo pala ay wala pang natatanggap dyan, ano? O baka naman nasa sulok talaga yung bahay nyo. Hayaan nyo po at mag-uutos po ako ng ating mga reporter para po ma-verify at para po malaman kung ano po ang dahilan bakit kayo ay hindi pa nakakatanggap ho. Miss Ellen Gamos. Okay. At mula naman po kay Miss Cora Ramos, sana po masampulan ang mga barangay captain na sangkot sa pangungurakot ng para sa ayuda sa mga kababayan. Hayaan nyo, huwag po kayong mag-alala sapagkat kikilos po ang DILG Barangay Affairs para po imbestigahan po yung mga talagang nangyayari sa mga barangay, ano? Kaya doon po sa mga barangay captain na wala naman po kayong alam na problema, huwag po kayong kakabahan. Dahil wala naman po kayong dapat ikatakot. Pero pagdating po doon sa may mga anomalya, abay, kabahan na po kayo. Dahil alaman po naman natin na may hustisya po tayo. Lalabas at lalabas po ang katotohanan, mga kaiso. Okay mga ka-isyo, ang ating po palatuntunang isyu balita ay siyempre hatid po sa atin sa kagandahan loob ng Abrelas Chibugan Catering Services. Masarap ang pagkain at katakam-takam. Affordable at abot kaya ang halaga. Meron silang anumang klase ng putahe at
dessert. Magandang serbisyo. Pwedeng mag-request anumang nais mong putahe. Sila ay nagkikater sa anumang okasyon tulad ng binyagan, kasalan, bigo, birthdays, at iba pang mga okasyon. Pwede rin sila mag-package dahil kompleto sila sa mga tables, chairs, clown, balloons, at iba pa. Para sa reservation, please call at cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang si Miss Minda Abrera. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Batong Malaki, Dos Baños, Laguna. Kaya tandaan, anumang klase ng okasyon, sagot ng Abrera's Chibugan Catering Services niya. Abrera's Chibugan Catering Services. Abrera's Chibugan. Abrera's Chibugan. Okay mga kaisyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Isyu Balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Time check po tayo mga kaisyo. Mayroon na po tayong 9 na minuto. Makalipas po ang alas 6 ng gabi. At medyo wala na po tayong oras. Pansamantala po ay magpapaalam muna tayo. At tayo po ay magbabalik sa ating palatuntunang Isyu Balita. At maraming salamat po sa lahat po ng mga nagsubaybay, nanood at nakinig sa ating programa ngayong araw na ito. At syempre, magandang gabi rin po doon po sa ating mga kababayan na sa ngayon po ay nakatutok din sa ating programa. Yung pong mga nasa ibang bansa ngayon, ating mga OFWs na mga kababayan, sila po yung naghahakot ng dolyar sa atin. Kaya maraming salamat sa inyo dahil sa inyong kabayanihan. At syempre, nagpapasalamat din po ako sa inyo dahil sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang Isyu Balita. Mga kaisyo, ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Nag-iiwan po ng isang magandang hapon sa inyong lahat. At syempre po, nananalangin na sana po ay laging tayong bigyan ng lakas na loob, lakas ng katawan, at sana po ay walang dumapong karamdaman sa atin, at sana po ay lagi tayong pagpalain ng Diyos. Marami pong salamat. Bye-bye.